Now, kung tayo pinagbabasa ng Bible, alam naman po natin na ito po'y puno ng command o utos na to go. Now, narito po ang dalawang halimbawa po sa Book of Mark chapter 16 verse 15 nakasulat po, "Go into all the world and preach the good news to everyone." And then sa Matthew chapter 28 verse 19a, "Go and make disciples of all the nations." Ang mga utos po na ito ay nagpapaalala sa atin na ang gospel o yung mabuting balita ay nangangailangan po ng action. It is an action word actually, po? So, kailangan nating kumilos. Napapanahon na. Kasi 2 taon na po na ang atin pong tema itong go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and so on. So, dapat lang talaga makitaan na po tayo ng pagkilos. Dahil kung hindi pa, edi tutulog-tulog pa rin tayo. Kanina nga may na-share sa akin si Brother Sherwin na isa po nating kapatid, na nasa Germany ngayon, na kapag ka raw ikaw ay nagsasabing ikaw ay Kristiyano pero hindi ka pa rin nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, baka hindi ka talaga Kristiyano. So medyo mabigat po yun, Kaya patunayan natin talagang tayo mga Kristiyano na, tayo talaga mga disipulo na ng ating Panginoon. So ito po yung mensahe na hindi natin dapat ipagkait o sarilinin. Ito po yung katotohanan na dapat po nating i-share sa ating kapwa. So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay the call to go and sound the alarm. Sa gabing ito, tatalakayin po natin ang ating calling na i-share ang urgent transformative power na mensahe ng Diyos sa mundong ito na matindi ang pangangailangan. Hayaan sana po nating maudyukan tayong kumilos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at handang mabuhay para ibahagi po ang mabuting balita. Tandaan po natin na ang church, hindi po yung church na structure, man-made structure, yung building ang tinutukoy dito, kundi tayo na believer ng ating Panginoon. Tandaan natin to na tayo po'y tinawag upang magbahagi ng pag-asa at katotohanan sa mundong punong-puno ng kalituhan, punong-puno ng kasamaan, kawalang pag-asa at kadiliman. Sa totoo lang, aminin man po natin o hindi, tila natutulog ang church Di ba? Kaya kailangan nating gumising, bumangon, and then of course i-declare ang gospel to a fallen and broken world. Ang gospel po ay hindi isang kanta na pampatulog. Ito po ay hindi salitang para i-comfort o ihanda ang tao na maging kampante sa buhay. Ang gospel po ay isang alarm clock na gumigising sa puso ng tao tungo po sa pagsisisi, tungo sa pagtalikod sa kanyang kasalanan, tungo sa kaligtasan at pagbabago. The gospel calls us to live holy, courageous lives that reflect the urgency of the kingdom of God. Ang mensahe po sa atin ngayon ay magfo-focus kung bakit natin kailangang i-sound ang alarm, kung paano natin faithfully de-declare ang katotohanan ng Diyos, at kung ano ang ibig sabihin na tumugon ng may pagkilos. Tayo po'y tinawag para kumilos, hindi para maupo lang, kapatid. Nawa magising tayo sa katotohanan yan, tayo tinawag ng Lord to go and sound the alarm. So point number 1, recognizing the need to sound the alarm. Dapat kinikilala po natin yan na kailangan talaga nating, kumbaga, i-sound na yung alarm. Doon po sa Book of Ezekiel chapter 33 verses 6 and 7, nakasulat po, "But if the watchman sees the enemy coming and doesn't sound the alarm to warn the people, he, yung watchman, is responsible for their captivity. They will die. The people will die in their sins, but I will hold the watchman responsible for their deaths." So matindi po ito. Mabigat po ito yung pagkakatawag sa atin. Yung pagkakatawag kay Ezekiel before as a watchman. Now, the Son of Man, Son of Man, ang sabi pa ng Bible, "I am making you a watchman for the people of Israel. Therefore, listen to what I say and warn them for me." Noong ancient Israel, ang bantay ang responsible sa protection ng kanilang bayan sa nalalapit na panganib. Kasi prone sila sa attacks ng enemy. Sa verse 7, si Ezekiel ay ginawa pong spiritual na bantay or spiritual watchman ng Diyos. At inaasahan siya ng Diyos na sasabihin sa kanila, sa mamamayan ng Israel, ang katotohanan bilang babala. Ngayon, sa panahon natin, tayo bilang mga believers ng Panginoon, tayo na nagsasabing tayo
ulo ng ating Panginoong Jesucristo ay mga spiritual watchmen. Kung hindi natin patutunugin yung alarm, kapag nakita natin ang panganib ng kasalanan, nagiging kasabwat po tayo sa spiritual na panganib at kapahamakan ng ating kapwa mananampalataya. Kaya kailangan magpaalalahanan tayo na nalalapit na talaga yung pagdating o pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan gisingin natin yung ating kapwa mananampalataya. Yung mga kasama nating naglilingkod before na ngayon nasaan na, kailangan po natin silang i-alarma, kapatid. Magtulungan tayo sa pagbibigay sa kanila ng hudyat ng alarm. Now, doon po sa Book of Acts chapter 20 verses 26 to 27, nakasulat po dito, I declare today that I have been faithful. If anyone suffers eternal death, it is not my fault, for I did not shrink from declaring all that God wants you to know. So dito, kapatid kaibigan, sinasabi niya na naging tapat siya sa paglilingkod sa Panginoon, na hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng warning sa mga tao. Kaya kung sakaling sila ay magkaroon ng eternal death, hindi niya ito sagutin, hindi niya ito kasalanan dahil hindi siya actually umatras sa kanyang pagkakatawag. Binibigyan din po ng declaration na ito ni Paul ang ating responsibility na i-declare o i-proclaim ang gospel kahit na tayo hindi comfortable o hindi tayo tanggap ng mga nakikinig. Now, imaginein mo ang isang bomberong dumating sa bahay na nasusunog. Pero hindi niya inalarma ang mga nakatira sa loob dahil sa takot niya na baka masamain nila ang kanyang sasabihin. Imaginein mo yun. Okay, mukhang hindi ito kapanipaniwala, di ba? Pero sa totoo lang, gaano kadalas tayong mag-alangan na i-share ang mabuting balita dahil natatakot tayo na baka ma-offend ang mga taong sinisharean natin ng mabuting balita. Na baka iwasan tayo, na baka layuan tayo, na baka hindi na tayo tanggapin bilang kaibigan. Kapatid kaibigan, kapwa ko kamanggagawa, kailangan nating maunawaan ang kahalagahan at kaseryosohan ng ating calling. Ang tumawag sa iyo, ang tumawag sa akin, sa ating lahat ay hindi po tao. Ang tumawag sa atin ay ang Diyos. Pinagkakatiwalaan niya tayo. At inaasahan niyang we will take action sa calling natin. Ang mundo natin ay nanganganib, spiritually speaking, sa totoo lang. At ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan nga po ng Diyos na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Now the question is, magiging tapat ba tayong mga bantay o aatras tayo sa takot? Point number 2, proclaiming the alarm of truth with love. Doon po sa book of 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4, nakasulat po, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. So dito, winarningan po ni Paul si Timothy, yung kanyang protege, yung kanyang disciple, sa parating or impending na panahon kung kailan tatanggihan ng tao ang katotohanan kapalit po ng mensahe na aayon sa kanilang kagustuhan. At nangyayari po yan sa panahon natin ngayon. Makikita natin dito yung mga feel-good kind of preachings. Ano po? Yung kumbaga kumikiliti sa tao na gusto lamang mapakinggan yung gusto nilang mapakinggan. Hindi yung kailangan nilang mapakinggan. So dito po winawarningan ni Paul si Timothy. Now listen, yung word rebuke comes from the Greek word elegko, which means to expose or bring conviction. While the word encourage comes from the Greek word parakaleo, which involves comforting and urging others to act. Now, pag pinagsama mo ito, together, they form a balanced approach to truth-telling, boldness tempered with compassion. So, nandoon yung tapang, pero ito actually ay punong-puno rin naman ng compassion, punong-puno ng pag-ibig. Doon sa book of Proverbs chapter 27 verse 6 nakasulat po, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Minsan nahihirapan tayo kumbaga na mag-share
mag-correct, mag-rebuke sa ating kaibigan. Pero minsan parang tinotolerate pa natin sila, di ba? So dapat po hindi na ganon ang magiging actuation natin. Yung response natin. Dapat with love, i-share po natin sa kanila yung dapat nating i-share para magkaroon ng transformation. Ang katotohanan po na sinabi ng may pagmamahal ay maaaring makasakit sa simula. Di ba? Ngunit kalaunay nagbibigay ng healing at restoration. So it's okay. Masaktan siya pero deep inside, marirealize niya tama ang sinabi sa akin. At makikita niya talaga, mapapatunayan niyang may malasakit siya sa akin. So ipakita natin yung pagmamalasakit natin sa ating mga kapatid na nakakalimot na. Sa mga kapatid natin na tila baga umayaw na. Ipakita natin ngayon yung urgency na kailangan talaga sila na madalang muli sa fold ng ating Panginoon. Tandaan po natin itong mabuti, ang layon po natin ay hindi condemnation, kundi transformation. Maingat po, at madalas ko na itong na-share, yung tungkol sa sculptor. Maingat siya at saka deliberate siya sa pag-chisel ng matigas na bato. For example, marble. Hanggang sa ito po maging isang magandang obra maestra. Gayun din naman, ginagamit po ng Diyos ang kanyang salita, yung powerful words niya, para i-refine tayo. At minsan, sa pamamagitan ng uncomfortable truths na humuhubog sa atin ng ayon po sa kanyang imahe, para maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kapag isinishare po natin ang katotohanan ng Diyos, dapat natin gawin ng merong pag-ibig at pagpapakumbaba. Ang goal po natin ay hindi para makipagtalo. Ang goal po natin hindi para makipagdebate, makipag-away, hindi, kundi para makawin ng kaluluwa. And even before I have told you this, na we may even win the debate, the argument, but sadly, lose the soul. Mas mahalaga po yung kaluluwa. Eh ano ba naman yung nanalo ka kahit naging champion ka pa ng debate, di ba? Pero yung kaluluwa naman naliled astray o nalilid astray. Daw ang sabi nga po ni Francis Chan, and I quote, "True love doesn't hide the truth. It proclaims it boldly, knowing it is the only thing that can truly set us free." Kaya mga co-disciples, kapatid, let's share the truth. Huwag nating itago ito. I-proclaim natin to with boldness. Now let's go to point number 3, responding to the alarm with repentance and faith. Lahat tayo inaasahan pong tumugon, kapatid, sa tawag ng Diyos sa atin. Doon po sa book of Joel chapter 2 verses 12 to 13, nakasulat, "That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish." Ang tawag po na ito ni Joel na magsisi at magbalik loob ay nagbibigay diin sa urgency at sa sincerity habang may panahon pa. And I vividly remember yung tawag ng Diyos kay Prophet Jonah to go to Tarshish and proclaim yung judgment na parating kung hindi sila magre-repent. At first, ano po ginawa ni Jonah? Nag-disobey siya. Instead of going directly to Tarshish, sumakay po siya ng boat, papunta po ng, instead of going to Nineveh, sumakay siya ng boat, papunta po ng Tarshish. He disobeyed the Lord na tumawag sa kanya. And what happened to him? Nakaranas siya ng bagyo. And of course, tinapo na po siya sa dagat at siya po ay nilunok ng isang napakalaki o dambuhalang isda. And then of course, sa loob ng isda, mabuti may buhay pa siya, binibigyan pa rin siya ng chance ng Panginoon to repent of his ways at mabalik yung kanyang pananampalataya sa tinig at tawag ng Diyos. Nagsisi siya. So siya po ay napadpad. Doon siya niluwa sa mismong Ninive. At doon po talaga ay siya po ay nag-proclaim ng ika nga wrath ng ating Panginoon, ng message ng Panginoon that caused them to repent of their ways from the king down to the slave, lowest slave. So dapat ganun po tayo. We should respond with repentance and faith sa alarm. Now, hangad po ng Diyos ang genuine repentance na bumabago sa puso. Hindi po yung mababaw na mga ritual.
Sa Mark chapter 1 verse 15 nakasulat po, "The time promised by God has come at last," he announced. "The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news." Ine-echo po ng mensaheng ito ni Jesus ang mensahe po ni Joel. You see, repentance and faith are the proper responses to the alarm of the gospel. Now, let's imagine po ang isang barko na palapit na ng palapit sa isang dangerous travel nila, no? Sa isang sakuna. Ay agad po na nagbabago yan ng direksyon kapag narinig po ng kapitan ang warning signal. Di ba? Once na narinig ng kapitan yung danger na fast approaching, magbabago siya ng direksyon. Gayon din naman, kapatid, ang repentance ay decision na tumalikod sa kasalanan at i-align ang buhay sa kalooban ng Diyos. So kung meron pa tayong natatagong kasalanan sa ating puso, meron pa tayong lihim na hindi pa rin natin na i-confess sa Diyos na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging passionate sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Nag-aatubili tayong sumunod sa Kanya, then repent, kapatid. Magsisi tayo. Magbago na tayo ng direction. I-align natin ang buhay natin sa will ng ating Panginoon. You see, the gospel alarm is a call to action. Now, ang question, willing ka ba na isuko ang iyong pride? I-confess ang iyong mga kasalanan? And sumampalataya kay Jesus. Ang mga ito ang tamang tugon na humahantong sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi kung talagang walang genuine repentance, kahit na ano pang gawin natin, wala rin. Nasa ground zero pa rin tayo para tayo talaga makaranas ng forgiveness ng Panginoon. Yung genuine forgiveness, kailangan talaga genuine repentance din. Now, the gospel alarm has been sounded. Ngayon po, na nag-start ang 2025, napakagandang pagkakataon nito sa atin na talagang baguhin natin yung ating isip. Let's not, kumbaga, umayon do sa takbo ng sanlibutan. Tayo ang mga spiritual watchmen. Tayo ang mga spiritual na bantay. Tinawag po tayo para ihayag ang katotohanan ng Diyos with urgency o merong pagmamadali ng merong pag-ibig at tapang. So, sa gabi pong ito, let us, one, wake up to the reality of our calling. Gumising na po tayo, kapatid. Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Kung hindi man, palapit na po tayo na tawagin ng Panginoon eh. Di ba? Ano ipapakita natin sa Kanya? Ano magiging proof natin sa Kanya? Sabi po sa Bible, bear fruit in keeping with repentance. Kailangan makita to sa atin. Hindi tayo mamumunga kung hindi po tayo magre-repent. Hindi po tayo makakaranas ng sinasabi po natin na revival kung hindi po tayo talaga genuinely magre-repent. Para lang tayo naglalaro. Para lang po natin niloloko ang ating sarili. Kaya this is a wake-up call for all of us na makita po natin talaga na tinawag tayo ng Diyos eh. May inaasahan siya sa atin at accountable tayo doon, kapatid. So let us all go and sound the alarm. Many people are perishing. Di ba? As I speak, maraming namamatay na eh. Mabuti kung papunta po sila sa langit. Most of them papunta po sa impyerno. We've got to plunder hell and populate heaven. Now, secondly, proclaim God's truth with both courage and compassion. Kailangan maging matapang na tayo. Hindi naman tayo binigyan ng Lord ng spirit of fear eh. Binigyan niya tayo ng spirit of love and power and a sound mind eh. Pero coupled with compassion. So dapat talaga, kapatid, makita natin na yung mga taong nasa paligid natin, lalo pa nga ito yung mga mahal natin sa buhay, are dying, pero patungo po sila sa impyerno. Kaya ba natin yun? Di ba? Makakaya ba natin gawin yun? O pabayaan yun? Now, thirdly, respond to the gospel alarm with repentance and faith. Magsimula po sa atin. Magrepent po tayo and let's hold on to our faith na tayo po sasamahan ng ating Panginoon. Now, habang nagre-reflect po tayo sa message na ito, ang tawag po sa atin again to go and sound the alarm ay malinaw. Go and sound the alarm. Let us go at unawain ang tunog ng alarm. Maging bantay na matapang na inihahayag po ang good news. Let us go at i-declare po natin ang katotohanan ng mayroong pag-ibig. Habang binabalance natin ang pagtutuwid ng mayroong compassion to bring healing, restoration, and transformation. Let us go
at personal natin pong tugunan ng gospel alarm. Magsisi tayo at tumalikod sa ating kasalanan ng mayroon pong pananampalataya at pagsunod. Don't be like a Jonah, di ba? Mabuti nga at nagkaroon siya ng second chance. Eh what if hindi na, di ba? So, kapatid, let us go at personal nating tugunan ang gospel alarm. Lagi nating tatandaan na meron tayong mission na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag nating kakalimutan yon, kapatid. Nawa, ngayong nagsisimula tayo ng taong ito, maging malinaw sa atin yung calling po natin. Lagi natin tatandaan to, meron tayong mission. Individual mission, personal mission, as well as a corporate mission as a church. So, tutugunan ba natin ang tawag ng may katapatan? Yan po ang tanong na dapat po nating sagutin honestly sa ating sarili. Will we go out and sound the alarm in our homes? Baka mayroon pa tayong mga kapamilya kasama sa loob ng bahay na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakakilala sa Panginoon. Sa ating schools, kung kayo mga estudyante, will you go and sound the alarm? Sa mga workplaces nyo, kung kayo nagtatrabaho, and even our communities. Hindi naman kailangang malakihan kaagad eh. Let's go and sound the alarm one soul at a time. One person at a time. And who knows, di ba? It will keep the ball rolling, ika nga. At matutuwa ang Lord sa atin kasi ginagawa natin yung ating Monday. Malapit na naman tayo mag-anniversary. Hopefully by May of this year. Ang magiging team ba natin muli ay Go and Make Disciples Level 3.0. Di ba? Kung hindi pa rin tayo nakakausad sa level 1, hindi pa tayo nakakatuntong sa level 2, kapatid, nawa, medyo mabigat ang mensahe sa atin kung kayo po ay talagang nakikinig. Medyo, kumbaga, meaty ang atin pong pinag-aralan. Mahirap nguyain kung ikaw ay baguhan pa lamang, pero I trust and I hope and I suppose na lahat po tayo ay talagang nagle-level up na, nagmamature na, nag-grow na po sa ating faith, sa ating relationship sa Lord, at sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Again, let's go and sound the alarm. Nawa po may natutunan tayo sa ating ginawang pag-aaral. Ano po?